Magandang araw po, mga ka-BK. Ako po muli si Boy Capre. At meron na naman po tayong bagong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po ay ibinahagi rin ng isa sa ating tagapakinig. Tunghayan po natin ang kwento. Sa baybayin ng Las Piñas, taong 1980s. Isa ako sa kilalang naglalako, nagtitinda, at may-ari ng isang asinan. Ako si Andres, na lumaki sa mga mangingisdang mga magulang. Bihira ang mga dayo nun sa aming tagong nayon. Dahil nga, bali-balita at kilala ang aming lugar na sobrang misteryoso kung aakalain. Marami daw kasing nawawalang mga paslit noon sa aming lugar. Dahil lang sabi-sabi ay may mga aswang daw na umaaligid sa amin. Noon at magpasa hanggang ngayon. Anak, mag-iingat ka sa pagpunta sa palengke ha. Umuwi ka ng maaga dahil hindi na natin alam ang panahon yun. Marami ng masasamang tao pagpapaalalang sambit ko sa aking kaisa-isang anak na lalaki na si Bornoy. Mahilig kasi siyang makipaglaro sa kanyang mga kaibigan sa palengke. Kung kaya't lagi ko siyang pinapaalalahanan na magdoble ingat sa panahong bali-balita ang mga aswang. Itay, malaki na ako, sagot ni Bornoy, sabay senyas ng kanyang daliri na may 6 na bilang. Kaya malaki na ako, di ba? Gusto kong maging sundalo paglaki ko. Kaya kayang-kaya ko yung mga masasamang tao niyan. Saka ano pa itay? Yung palo ni nanay. Napangisiyak sa sagot ni Bornoy. Ngunit sa kabila nun, ay nakaramdam pa din ako ng pangamba para sa aking anak. Hindi lamang tao anak, kundi mga nilalang ng kadiliman. Mga aswang na umaalig sa atin yun. Kaya habang hindi pa pumapatak ang 6:00, pwede kang maglaro. Pero umuwi ka ha. Bago mag 6:00, kailangan nasa bahay ka na. Hindi ko pa man tapos ang aking mga sinasabi sa aking anak, ay sumagot na ang anak ko. Dahil sa napakatatas na dila nito. Naku itay, asahan niyo sa akin yan. Wala pa ang 6:00, uuwi na ako agad. Maliwanag po yan. Alam ko lang sasabihin mo, magdadala ako ng asin sa palengke para kung abutan ako ng gabi, ay magagamit ko. Sambit ng aking anak habang nagmamadali. Hindi ko maipinta ang aking ekspresyon habang kumakaway siya paalis. Hindi ko alam kung bakit hindi ako masayang gumala siya nung araw na yun. Tila ba may mangyayaring hindi ko inaasahan o hindi ko magugustuhan. Makalipas ang ilang oras, maghapon akong nag-asikaso ng aking asinan. Pati na rin ang mga bagong tinutuyong asin sa aking pwesto. Sa aking bakuran malapit sa baybayin. Mahangin at maliwalas ang likod bahay namin dahil malapit kami sa dagat. Ngunit kapag pupunta kasi ron ay medyo mahirap na. Kung kaya't pinipili na lamang ng iba na huwag nang dumaong sa aming lugar. Ngunit akala lang pala namin yun. Dahil bali-balita na rin pala sa mga karatig na yun ang mga aswang na dito sa amin nang bibiktima. Umatak na ang 6:00 ng gabi. Wala pa rin si Bornoy. Inaasahan ko'y babalik siya pagpatak ng 6:00. Siyempre sobrang aking pag-aalala. Parang ang aking dibdib ay hindi makahinga. Pero iniisip ko na baka nasa loob na siya ng bahay at baka hindi ko lang napansin.
Pagbalik ko sa loob ng bahay, napansin kong parang walang tao. Nagmadali akong hanapin siya sa loob ng aming bahay. Wala akong makita kahit sino. Walang tao sa loob ng bahay. Habang naghahanap ako sa loob ng bahay, ay mayami ay biglang may kumatok sa aming pintuan. Kaya't walang ano-ano'y, bigla na lamang gumaan ang aking pakiramdam. Alam kong si Bornoy yung tumakatok na yun. Pagkabukas ko ng pintuan, ay agad kong sinalubong siya ng ngiti. Ngunit, Mang Andres, ang inyong anak na si Bornoy. Bumungad sa akin ang humahangos at hinihingal na si Paling. At parang nakikinita-kinita ko na sa kanyang mata ang kanyang gustong ipahiwatig. At nung nalaman ko ang kanyang itinuran, ay agad na hinayaan ng aking damdamin na tumangis ang aking mga mata nang hindi ko lubos na namamalayan. Bumuhos ang aking emosyon at natagpuan ko na lang ang aking sarili na nananagoy. Sino may gawa nito sa'yo? Hayop sila. Panaghuy ko habang tumatangis ako na hawak-hawak ang kaawa-awa kong anak. Puno siya ng kalmot, mga galos, at may malalalim na sugat. Nawawala rin ang ilang lamang loob nito. Tila isang mabangis na nilalang ang kumuha sa buhay ng aking anak. Sobrang sakit nito. Abot-abot ang pagsisisi ko na nawala sa puder ko ang kaisa-isang anak namin. Hindi ko alam kung paano ko masasabi to sa aking asawa. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin. Wala na akong kapiling sa buhay. Ikinalulungkot namin na nangyari sa iyong anak, Mang Andres. Ayon sa mga saksi, huling nakita daw si Bornoy na puno ng dugo ang dibdib at parang hinahabol ng mga nilalang. Mga asong ulol daw yun. Hinabol naman ng mga kalalakihan mga asong ulol na yun. Ngunit sa hindi maipaliwanag na pangyayari, ay biglang nawala ang mga aso. At naabutan nilang wala ng buhay ang inyong anak sa gilid ng dalampasigan. Malungkot na pagpapaliwanag sa akin ni Paling patungkol sa malagim na sinapit ni Bornoy. Isa si Paling sa magulang ng kaibigan ng aking anak sa palengke. Sinabi nila ang buong nangyari at nalaman ko rin na naging biktima rin pala ang anak ni Paling na si Ladyo, kaibigan ng aking anak. Ngunit ang kinaibahan lamang ay nakaligtas si Ladyo sa paglapa sa kanila ng mga sinasabi mga asong ulol yan. Hindi mga asong ulol ang mga nambiktima sa ating mga anak, Paling. Hindi mga aswang. Aswang na umaaligid, Paling. Kaya nagsisisi ako pinabayaan ko ang aking anak na gumala nung araw niyon. Hindi ko matanggap. Hindi. Sagot ko na punong-puno ng pagsisisi habang kinakausap si Paling. Walang naniwala sa akin. Walang naniwala sa mga saksi dahil sa mga aso ulul lang daw ang may kakagawan at wala ng iba. Ngunit hindi ako naniniwala. Alam namin na dapat kaming kumilos sa mga mabibiktima pa lamang ng mga aswang na to. Kung hindi maniniwala ang mga otoridad, hinayaan nila kami nun dahil na rin sa malayo ang aming nayon. Kaya't naiintindihan namin yun. Kaya kami na lamang ang kumilos para sa ikabubuti ng aming nayon at baybayin na hindi na kami mabiktima pa. Mga kanayon, may nabiktima na namang mga paslit sa kabilang nayon. Nakakabahala na to. Kung sana'y mahuhuli natin ang mga aswang na yun.
Saka pa lamang tayo magiging panatag sa nayon nating ito. Winika ito ni Kokoy na isang mangingisda sa kabilang nayon na maging sila ay nababahala sa nangyayari sa aming lugar. Habang iniisip ko kung paano ko sasabihin sa aking misis ang pagkawala ng aming anak, ay iniisip ko rin na kung kamusta kaya siya sa kabilang nayon. Malayo-layo rin kasi ang nayon kung saan nagtatrabaho bilang isang mananahi ang aking asawa. Kung kaya't imbis na ipamasahe ko yung paroon at parito, ay napagkasunduan na lang naming mag-asawa na sa pagkain na lang yun igasta at uuwi na lang siya kada linggo. Ngunit sa puntong yun, ang inaakala kong pag-aalala at pamumroblema sa aking mga sasabihin sa aking asawa, ikinagulat ko ang mga sumunod na tagpo sa aking buhay. Pagkalipas kasi ng 3 buwan, ay wala pa rin akong balita sa aking asawa. Hindi ko rin alam kung paano siya makakausap dahil sulat lang noon ang aming komunikasyon at matagal itong dumating. Kung kaya't pahirapan dahil na rin sa layo ng kanyang lugar. Isang sakay ng bangka at 2 biyahe pa syudad kasi sa kanila. Kung kaya't napakalayo talaga. At walang mag-aasikaso sa asinan kung aalis ako. Habang matutog ang usaping aswang sa aming mga nayon, ay naisipang umuwi ng mga taga-ibang lugar sa kanilang mga tirahan. Dahil na rin sa takot upang makaligtas sa mga sinasabing mga aswang na umaatake tuwing gabi. Doon ko ikinagulat nang bigla na lamang umuwi ang aking asawa nang hindi ko namamalayan. At isang revelasyon ng aking nadiskubre sa kanyang pananatili sa ibang karatig na yun. Sino ang paslit na yan? 2 taong gulang, Alma. 2 taon mo kaming niloko ng anak mo si Bornoy. Hindi namin alam na may kinakalantari ka pala sa karatig na yun. At may-ari pa ng patahian. Hindi ka na nahiya sa sasabihin ng ibang tao. Palahaw ko sa aking nadiskubre. Hindi ko matanggap ang ganitong ganti sa akin ng kapalaran. Namatay na ang aking anak na si Bornoy. At naging taksil naman ang dakila kong asawa. Nasaan si Bornoy? Gusto ko siyang makita. Gusto ko siyang makausap, Andres. Sigaw na may pangamba ni Alma sa akin. At dahil sa sumbatan, ay naisiwalat ko na ang nangyari kay Bornoy. Wala na siya. Wala na siya, Alma. Nabiktima siya. Pinaslang siya ng mga aswang. Hindi niya nagawang iligtas ang kanyang sarili. Hindi niya nagamit ang asin na lagi kong ipinapadala sa kanya. Wala na siya, Alma. Habang idinidikta ko kay Alma ang mga ito, hindi ko maiwasang tumangis at mapatingin sa nakahikbing itsura ng batang paslit na buwat-buwat ni Alma. Hindi ko alam kung bakit ko naaalala sa bata ang namayapa akong anak. Sa kabila ng bunga ito ng kataksilan ng aking asawa at ng kanyang amo sa patahian. Nagpaliwanag si Alma. Hiwalay na sila noon ayon sa kanya. Ngunit hindi pa rin maaalis ang sakit na ginawa nila sa akin. Bagamat ganun pa man, walang kinalaman ng batang ito sa kanilang kataksilan. Ngunit mga pawang matatalim at mahahapding salita ang aming nabitawan sa isa't isa nung gabi na yun. Habang hindi namin namamalayan, ang takol ng mga tila halimaw na ulol na aso sa labas ng aming bakuran. Doon namin napagtanto na ito na ang mga aswang na kumukuha ng mga bata. At iyon nga ang aking naging pakuwari. Gusto nilang paslangin ang paslit na anak ni Alma. Banoy,
Ang pangalan niya, Andres Banoy. Gusto ko sanang ituring mo siyang parang anak. Dahil hindi tanggap ng ama nito ang anak namin. Pero alam ko maaalagaan natin siya. Tatanggapin mo pa rin kami. Sabi ni Alma. Sa puntong yun ay gulong-gulo ang aking isipan. Punong-puno ng galit ang aking dibdib dahil sa kagagawa ni Alma. At punong-puno din ng hinagpis sa nangyari kay Bornoy. Ngunit naisip ko din na walang kinalaman ng bata dito. Ang kasalanan ng kanyang ina ay hindi magiging kasalanan ng anak. At isa pa, parang nabubuhay si Bornoy sa katauhan ni Banoy para sa akin. Parang nakikita ko ang aking anak sa batang yun. At parang hindi ko na matatanggap na may mapas lang pa ang mga aswang na inosenteng bata dahil dama ko ang sakit ng pagiging ama. Biglang lumambot ang aking damdamin at nagdesisyon akong tanggapin sila sa puntong yun. Naging mapagpatawad ako upang iligtas sila sa kapahamakan. Lalo na sa mga aswang na nagbabalat kayong mga ulol na aso. Tulad ng nangyari kay Bornoy, ayokong maranasan ng mag-ina. Kaya bilang mabuting ganti, ay iniligtas ko sila papuntang asinan. Tara sa asinan, Alma. Akain mong bata. Ligtas tayo dun sa mga aswang na magtatangkang patin si Banoy. Magpapalipas tayo ng gabi sa asinan ko. Sambit ko nang may tiwala sa sarili. Maililigtas kami ng asinan ko malapit sa dalampasigan. Dahil ang asin ay paniwalang kontra sa mga aswang na yun. Sinigawan ko si Alma nang may pagmamadali dahil sa gusto kong iligtas ang mag-ina. At kaagad-agad naming tinakbo ang asinan ko na nasa dalampasigan. Paglabas namin ay madilim ng paligid. Ngunit ramdam mo ang takot sa paligid. Ni isang tao ay wala sa kapaligiran. Lahat ay nagtatago. Tanging kami lamang ang naglakas loob na pumunta sa asinan. Hindi naman ito malayo. Kayang-kaya itong takbuhin. Ngunit makailang hakbang pa lamang ay rinig ko na agad ang mga kahul ng animoy dambuhalang aso sa aming likuran. Takbo, Alma! Sigaw ko. At sa pagpupumilit ni Alma tumakbo, ay halos madapa ito dahil na rin sa bitbit na si Banoy. Hindi ko naalintana kung ang bata ay anak ko o hindi. Pero sa puntong yun, ay kailangan niyang mailigtas. Pagkadapa ni Alma, ako na ang dumampot sa bata at kinarga ito. Kaagad din naman tumayo sa pagkakadapa si Alma at sabay kaming tumalilis ng takbo. Habang tumatakbo ay ramdam na ramdam ko na papalapit na ng papalapit ang humahabol sa aming mga aswang. Lalong lumakas ang mga angil na nililika ng mga ito. Kaya napasigaw na si Alma sa sobrang taranta. At maging si Banoy ay napaiyak na habang karga-karga ko. Sa awa ko sa bata, inakap ko ito ng mahigpit habang tumatakbo. Sa puntong yun ay parang nagbalik alaala sa akin si Bornoy. Nasa isip-isip ko, hindi niyo makukuha ang batang tumula sa akin. Umiiyak din ako dahil sa halo-halong emosyon, galit, takot, at awa sa bata. Ngunit pilit kong itinuon lamang ang aking isipan na kailangan lang namin makarating sa asinan. Nang mapansin ko na lamang ang puting malabundok sa aking harapan. Iyon ang asinan. Nasa harapan na namin. Ngunit may humahabol pa din sa amin. Kaya lalo pang binilisan ng aking takbo. Sabay tawag ko kay Alma na bilisan pang takbo niya. Malapit na kami.
Nang makalapit kami, napatalon ako sa malambundok na asin kasama si Banoy. At ganun din si Alma, tumalon din ito. At kitang-kita namin ang mga nilalang na humahabol sa amin. Napahinto na lamang ang mga ito at hindi makalapit sa napakaraming asin sa aming paligid. Hanggang sa umalis na lamang ang mga ito, makalipas ang ilang sandali. Nakaligtas kami sa bingit ng kamatayan nung gabi niyon at napaakap sa akin si Banoy at si Alma. Hindi naging madali para sa akin ang nangyari. Ngunit kalaunan ay natanggap ko din si Banoy na para kong anak. At siya na ang itinuring ko at pumalit sa anak kong si Banoy. Ano ba ang nasa dakong paroon? Mula ba ito sa ligaw na imahinasyon o likha ng malikot na pag-iisip? Maraming salamat po sa pakikinig. Magandang gabi po.